Nakita kong hindi sinasadyang napilipit niya ang bukong-bukong niya habang naglalakad at then he begged us to stop and help him pero nauuna ang mga teammates. Desperado upang mabuhay ay hindi maglakas loob na huminto sa lahat. Dahil kasali kami sa isang laro ng Death March, once na huminto ka sa paggalaw, pagkatapos ng 3 babala mula sa referee ay babarilin ka sa lugar. 49. Final warning. I'm gonna go. Ang laban na ito ay hindi lamang nangangailangan patuloy na paggalaw pasulong pero kailangan pa naming kumain habang naglalakad at pakalmahin ang sarili habang naglalakad kapag nahuli ka. Makakatanggap ka ng babala mula sa mga sundalo. Ang 3 babala ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Ang nakakatakot pa ay walang finish line ang karerang ito. Ngunit kabilang sa daan-daang kalahok, isang tao lang ang maaaring manalo sa larong kumikita habang buhay nang hindi mauubos na kayamanan at ang gantimpala ng isang healing. Sa una ay hindi nila napagtanto ang panganib ng laro. Mabilis at masigla naming natapos ang unang 5 milya. But just then, a guy biglang yumuko para itali ang sintas ng sapatos niya. Sa susunod na segundo ay tumunog ang alarma malapit sa number 5. Ikatlong babala. Third warning. Buti na lang at tumayo siya sa huling segundo. Makitid na iniiwasang masira ang kanyang ulo. Ngunit mula noon, hindi niya kayang magkamali. Upang lampasan ang boring na oras sa panahon ng karera, nagsimula silang magpantasya tungkol sa maganda. Buhay pagkatapos ng kompetisyon, ngunit sa hindi inaasahan sa sandaling iyon. Masakit ang binti ng isang kulot na buhok. Nang makita ko ito ay mabilis akong sumugod. Suportahan siya sa pagsisikap na tulungan siyang bumalik sa isang estado ng paglalakad. Ang matinding sakit ay naging imposible para sa kanya na sumulong. Hindi nagtagal ay natisod siya at bumagsak sa lupa. Agad na itinaas ng isang sundalo ang kanyang baril at itinutok ang kanyang ulo. Nang makita ko ang eksenang ito ay agad akong natakot. Buti na lang nahawakan ako ni Blackie sa tabi ko. Ibinabalik ako sa aking katinuan. Gayunpaman dahil sa pangyayaring ito, natahimik ang lahat ng kalahok. Ang takot sa susunod na babarilin ay ang ating sarili. Hindi nagtagal ay narating nila ang 17 milyang marka. Nakikita ang mga tagahanga na nagpapasaya sa kanila sa tabi ng kalsada. Naging masigla ang buong team. Muli ang mga hakbang sa ilalim ng aking mga paa ay unti-unting napuno ng lakas. Pero bago pa tayo maging masaya ng matagal, nagsimulang bumubula ang isang lalaki sa bibig dahil sa pagod. Pagkatapos ay bumagsak sa lupa na nanginginig ng todo. Hindi niya matakasan ang kapalaran ng babala. Matapos makatanggap ng 3 babala. Sa wakas ay binaril siya sa ulo ng isang sundalo nang makita ang eksenang ito. Natahimik ang team. Hindi na sila nagsalita sa isa't isa sa kalsada. Ang tanging naririnig nila ay ang tunog ng kanilang mga yapak. Kaya lang naabot ng grupo nila ang 25-mile position at sa puntong ito ay sinabi ng isang tao sa koponan, 3 oras na silang naglalakad. Ang kapaligiran sa koponan ay naging masigla muli gayunpaman noon lamang. Biglang natatae yung nasa unahan. Hindi niya maiwasang maglupasay para gumamit ng banyo pero sa pagharap sa mga babala ng sundalo ay kaya lang niya itaas ang kanyang pantalon at patuloy na sumulong. Ngunit sobrang sakit ng kanyang tiyan matapos makatanggap ng 3 babala. Agad siyang pinatay ng mga sundalo. Bagamat ang daan ngayon ay napakabango, maaari lamang nilang takpan ang kanilang mga ilong at patuloy na sumulong. Maya-maya ay unti-unting bumagsak ang dilim. Sa puntong ito nagsimulang humina ang katawan at isipan ng bida as if makakatulog siyang nakatayo. Buti na lang sa kritikal na sandali na panaginipan niya ang ina na nagpagising sa kanya mula sa pagtulog. Ang mas nakakatakot ay isang maliit na paakyat na seksyon ang lumitaw sa unahan sa mga nakaraang taon.